Ang nanay niya isang Muslim, ang tatay, Katoliko. Bagamat dalawa ang kanilang dasal, dalawang sagradong libro, iisa ang kanilang pinaniniwalaan, ang kapangyarihan ng pagmamahal sa kapwa. Yung kapayapaan kita ko po sa aking tahanan, yung nanay ko Muslim, tapos yung tatay ko Katoliko. Nakikita ko po na bakit walang ganitong klaseng kapayapaan sa mundo. Meron po akong advokasya. Ang advokasya po nito, ang tawag po dito ay ang Chris Library. So yun po ay short for Kristiyano Islam Peace Library. At ang pangunahing layunin po namin, magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa mga Muslim, sa mga Kristiyano at sa iba pang mga kultura ng mga iba-ibang Pilipino. Layunin po namin na magawa ito gamit ng edukasyon at mga oportunidad upang magturo, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Noong 2008, itinatag ng kanyang pamilya ang Chris Library sa Manikahan, Zamboanga City. Salamat sa mga donasyon at sa tulong ng kanyang lola na retired principal na siyang namahala nito, unti-unting lumago ang Chris Library. Ngayon po, may 6 na po kami na library. So, bale, 3 po sa Zamboanga, isa po dito sa Quezon City, sa Manila, isa po sa Davao, at isa po sa Rizal. Sa bawat library po namin, mga mahigit kumulang na mga 100 estudyante yung bumibisita sa isang araw. Noong 2011, 16 na taong gulang si Arisa, tinanggap nito ang pagiging leader ng Chris Library. Bilang isang industrial engineering student sa UP Diliman, itinaguyod ng scholar ng bayan, ang Chris Scholarship Program. Ang kanilang mga scholar ay anak ng mga magsasaka, mangingisda, kasambahay at driver. Sa kasalukuyan, mga 300 plus na po na mga scholars ang nasuportahan po namin at yan po ay from Luzon to Mindanao. Habang inaalagaan po namin sila sa Chris, matututunan nila yung mga principles na gusto namin ipamahagi. Kasama na po dyan yung kapayapaan. Kasama na po dyan yung pagiging open sa ibang kultura. Dapat na magsikap ka sa buhay. Yung mga additional skills na kailangan nila para umasenso. Gusto po namin ituro sa kanila na kayang-kaya nilang umasenso. At confident po ako na kaya nila yun kasi yun po yung nangyari sa magulang ko. Sa Zamboanga, may programa ang Chris Library na Scholars Paying Forward. Pumupunta ang mga scholar sa malalayong baryo. May dalang mga libro upang basahan ng mga bata at para imbitahin sila sa mga libraries ng Chris. Hindi lumaon, sa tulong ng organisasyong ISEC, humalat sa iba't ibang bansa ang kawang gawa ng Chris Library. Ako rin po nagugulat. Nagkaroon na po kami ng volunteers from Vietnam, Malaysia, Indonesia, mga volunteers from Russia, Germany, Netherlands, Botswana, sa Africa po. Sa 18 taong gulang, malakas ang paniniwala ni Arisa sa kapwa karaniwang mamamayang Pilipino at malalim din ang kanyang pananaw sa salitang bayani. Dati, nung bata ako, akala ko po yung pagiging bayani, yung parang si Jose Rizal, na kailangan mo mamatay para sa bayan. Pero ngayon po, sa nakikita ko po sa Chris Library at sa mga karanasan ko po kasama ng batang mga sinusuportahan po namin, nakikita ko po na ang pagiging bayani ay pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. At yung pananaw na hindi ka lang nag-iisa, na bahagi ka ng isang komunidad ng mga tao na magkakaiba ang kultura, magkakaiba ang pananampalataya, pero isang komunidad lang iyon. Ito ang Cobra Pinoy Hero Story ni Arisa Noku, iskolar ng bayan, tagapagtaguyod ng pag-unawa at kapayapaan sa pamamagitan ng Kristiyano Islam Peace Library. Cobra Pinoy Hero Youth Awardee, Lakas ng Pinas.